Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon. Sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Muna ang mga unang balita. Buong gabing nagbantay ang mga otoridad sa coastal barangay sa Candon, Ilocos Sur dahil sa malakas na ulan at pabugso-bugsong hangin na dala ng bagyong Maymay. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, bago pa man maranasan ang epekto ng bagyong Maymay ay tuloy-tuloy na sa paglikas ang mga residente sa probinsya ng La Union. Karamihan sa mga residente ay galing o residente nga mula sa mga coastal barangay. Samantala, dito naman sa probinsya ng Ilocos Sur ay magdamag na naranasan ang buhos ng ulan. Mag-aalas 10 kagabi nang simulang maranasan ang pabugso-bugsong hangin dahilan parang ilang kable ay lumaylay sa kalsada na agad dinamang inayos. Narito ang pahayag ng ilan sa ating mga nakapanayam kagabi. Wala pa namang problema. Talagang binabantay dyan. Kung sakali mo may problema, di pwedeng makaresponde. Malakas kasi ng hangin kanina. Lumaylay po ma'am kaya inaayos mo namin. Ivan, sa mga oras nga na ito ay ramdam pa rin ang epekto ng bagyong Maymay dito nga sa probinsya ng Ilocos Sur. Sa ngayon ay malakas pa rin ang buhos ng ulan at mataas at malakas pa rin ang alon sa mga baybayin. Ngayong umaga, Ivan, ay nakatakdang magsagawa ng clearing operation ang iba't ibang LGU sa probinsya ng Ilocos Sur. As of 6 a.m. ayon sa PDRRMO ay nasa 67 families ang nasa mga evacuation center. Sa monitoring ng PDRRMO ay nasa normal level ang lahat ng kanilang mga major river system. At kaugnay po sa sitwasyon matapos maglandfall ang bagyong Maymay, pati ang epekto ng habagat sa ilang probinsya. Makakapanayan po natin, Office of Civil Defense Spokesperson Diego Agustin Mariano. Sir Diego, magandang umaga po. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga tagapanood po. Sir, kumusta po ang naging paglandfall ni Maymay? Anong mga lugar ang pinaka-apektado? Opo, sa ngayon po, meron po tayong report ng mga apektado po na mahigit 23,000 na pamilya or katumbas po yun nasa 80,000 na katao. No? At yan po ay sa mga region 1, 3, CAR at 2 at ilan po sa region 9. No? So yan po yung mga lubhang naapektuhan po nitong nagdang pag-ulan po. Dulat po ng Luis, Maymay at nito pong habagat. Ito pong magsinggal sa Ilocos Sur kung saan po naglandfall. Ano ho ang sitwasyon ngayon? Opo, sa ngayon po, dahil nandun po ngayon ang ating ang nagdadaang bagyong Maymay, meron pong report na pag-uulan at report din po ng flooded areas. Pero patuloy naman po ang pag-monitor po ng ating mga local DRMOs at pati na rin po ng ating regional office po. Meron po ba tayong reported casualty, sir? Sa ngayon po, as of reporting time, wala pa po tayong reports of casualties na dead, injured, or missing. But we have also monitored some reports na confirm pa po natin o binavalidate pa po natin. Meron pa po kaya mga isolated as we speak? Kung isolated po, wala po tayong reports of isolated areas. Meron po tayong flooded areas pero hindi naman po sila isolated po. Okay. Yung mga reports of damage po kaya, ito ho, sumikat na yung araw, baka ho nagkakaroon na tayo ng ilang reports kung may mga pinsala pong idinulot itong bagyong Maymay at ang habagat. Yung complete picture po ng ating mga damage is sa succeeding list pa po, no? But initially, we have reports of 12 damaged houses po, no? And for the agriculture and other infrastructure, we're still waiting for the reports to come po. Meron po kaya mga reports ng mga tulay o kalsada na hindi madaanan sa ngayon? Opo, as of now, tayong 12 roads and 3 bridges na apektuhan po or not passable po, no? So, ang karamihan po dyan is mga kalsada pong nasa Region 1 at CAR po.
Maibaho ko, ano naman yung assessment sa epekto ng magnitude 5.3 na lindol naman kaninang 12:50 a.m. dyan sa Davao Occidental. Ano hong latest natin dyan? As of now po, wala po tayong untoward report po na related po dito sa nag-earthquake. And continuous pa naman po yung ating assessment dahil yun nga po, dahil kagabi po ito tumama. Sa ngayon po, nasa labas po ngayon yung ating mga personnel po to assess pa lang po. Meron din ho kahapon na magnitude 6.4 naman. Ano naman ang update natin doon, sir? Yun po, yung magnitude 6.4 po, yun po, wala pa po tayong untoward reports po na regarding po. Sir Diego Agustin Mariano, patuloy po kami makikibalita sa inyo sa naging epekto ng bagyong Maymay at gayon din ang habagat. Pansamantala, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, mag-ingat po tayo. Office of Civil Defense spokesperson Diego Agustin Mariano. Sugatan ng isang tricycle driver matapos masangkot sa karambola ng 4 na sasakyan sa Antipolo City. Nangyari yan matapos mawalan umano ng preno ang isang pampasaherong jeep. May unang balita si EJ Gomez. Normal ang takbo ng mga sasakyan sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, pasado 1:00 ng hapon nitong Miyerkules, nang biglang lumipat ng linya ang isang jeep at mabilis na bumuntot sa nasa unahang van. Tumama ito sa kaliwang likurang bahagi ng van. Ang jeep nagdire-diretso ng takbo. Sa isa pang CCTV video, kita ang jeep na sumalpok sa mga nakahintong sasakyan sa stoplight. Ang jeep nawalan umano ng preno ayon sa mga otoridad. Habang sila'y naka-stop, bigla silang binunggunong jeep. Ako din sa driver na wala ng preno. Bumangga siya dun sa MPV. Yung MPV naman, tumama naman dun sa tricycle. Then tricycle, tumama naman dun sa van. So, 4 na vehicle ang involved. Nagdulot ng matinding trapiko sa lugar ang insidente. Walang traffic eh. Respondihan po namin yung driver ng tricycle na yung naipit yung binti niya o paa niya hanggang sa binti. Kasama kasi niyang pamilya niya, tapos yung anak niya ang medyo na yung bata nauntog. Walang pahayag sa media ang driver ng tricycle na nagpapagaling sa ospital. Sa lakas ng impact, nasira ang unahang bahagi ng jeep. Ang MPV naman, nabasag ang likurang windshield, nasira ang unahan at likurang bahagi at nayupi ang bumper. Habang ang tricycle, nayupi ang bubong, nabasag ang windshield at nasira ang unahang gulong. Iginiit ng driver na nawala ng preno ang minamaneho ng jeep. Pumutok po yung sa hose niya, sa preno po. Naisip ko po kanina, kung ibabangga ako sa tao, makakapatay po ako. Kaya ginawa ko, sa mga sasakyan ko na lang po binangga. Pasensya na po, wala pong may kagustuhan nun. Hindi ko po sinasadya, humingi po ang kapatawaran. Ayon sa pulisya, nagkaareglo ang driver ng jeep at mga driver na mga nabangga nitong sasakyan. Nangako ang jeepney driver na sasagutin ang pagpapagamot sa mga sugatang biktima. Gayon din ang pagpapagawa ng mga nasirang sasakyan. Ito ang unang balita. EJ Gomez, GMA News. Sabi ng testigo ng prosekusyon, si Vice President Sara Duterte ang accountable officer sa liquidation ng gastusin ng kanyang opisina at ng Department of Education nung siya ang kalihim nito. Sa testimonya ni dating COA-ICFAO State Auditor Roderick Wamil, malayo anya sa standard practice ang ginawa ng OVP na hindi nagsumite kahit isang official receipt sa mga ginastusan ng confidential funds. Yan ang unang balita ni Sandra Aguinaldo. Sa karanasan ng State Auditor na si Roderick Wamil, ngayon lang daw niya naranasan na puro acknowledgement receipt ang isinumite ng isang ahensya sa pag-liquidate ng confidential funds. Anya, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay. Ni isa dun sa mga ginastos, walang official receipt at walang sales invoice. Yes po, Your Honor. Okay. Sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit?
Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt. Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. Ang OVP lang din ang naranasan ni Wamil na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules. Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization, tama ba yon? Yes po, wala daw pong mag-i-receive. Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Lumabas din sa pagdinig na may notice of disallowance ang OVP. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba raw na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO? Yes po, Your Honor. Tinanong din si Wamil, may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na maliquidate ng maayos ang pondo? Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. And also po, inattest din po ni OBP yung unresponsive po. Binalikan din ni Senadora Amy Marcos ang sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan kung hindi maliquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o pinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? that is a presumption po. Pero actually. hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Giit ni Wamil, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no po. circular?
Yun po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or... liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po. May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. Ayon kay Attorney Soledad de Riquito Mawis, din ng College of Law ng Lyceum of the Philippines University, dahil si Vice President Duterte ang pumirma ng mga disbursement voucher, may command responsibility siya at dapat alam niya kung paano ginastos ang pondo. Ang nakasakdal ho dito ay si Vice President, hindi ho yung mga ibang tao. Yung liability na ho ng ibang tao, sa korte na ho siguro yan kung may ifa-file na kaso. I think command responsibility alone. Dapat inauthorize kung tanggapin, dapat alam mo rin kung paano ginasta. Kasi meron yung mga pinirmahan niya kahapon, yung mga pinapakita like the disbursement voucher, Yes, yeah. tapos yung mga certifying that the physical and financial plan. Yes. So she's in a position therefore, and kasi siya nag-sign ng disbursement voucher, she therefore must be in a position to justify that the disbursement, was made in accordance with a legitimate purpose. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Tutukan ang GMA News special coverage, the Vice President on trial via live stream sa GMA News, Facebook at YouTube at sa gmanetwork.com at gmanews.tv. Lunes hanggang Miyerkules po yan. Kumustahin natin ang kita ng mga nagdenegosyo at naghahanap buhay ngayong maulan ang panahon. Live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Ivan, good morning. Ngayong maulan nga, pagsubok sa ilang mga kapuso natin ang paghahanap buhay. Ang ilan, mataas ang kita. Ang iba naman, problemado dahil daw sa matumal na biyahe o benta. Alas 4 ng madaling araw pa lang, dinig na ang sigaw ng tindero ng taho na si Edwin. Di niya alintana ang ulan. May payong at bike naman daw siya. Kahit daw kasi maulan, malakas ang bentahan ng taho sa mga lugar na pinaglalakuan niya sa Marikina. Pag normal lang 500. Pero pag malakas na 700 gano'n. Pag kahit na umulan, pag walang pasok, kahit pa paano, malakas pa rin kami kasi nandun yung mga bata sa bahay. Pag ninalako mo, yung favorite yung taho. Araw-araw masarap ang taho nito. Talagang suki na ako nito, matagal na. Sige nga, paikot ka na Ang sarap! Wala naman daw pinagkaiba ang kita sa bakery na ito ngayong maulan kumpara sa mga normal na araw. Okay lang man po kasi wala, late lang po ang bumibili kasi wala yung pasok. Ang talaga raw mabenta sa umaga at kahit pa may ulan, Pandesal, Spanish, yung pandikoko at saka mga iba-iba pa pong tinapay katulad sa yema, egg pie, cheesecake, yun. Sa karinderya namang ito, kahit pa perfect ang lugaw sa tag-ulan, matumal daw ang bentahan. Malaki raw kasi talaga ang nababawas na customer kapag walang pasok ang mga estudyante at empleyado. Medyo matumal po, ma'am. Kasi may ulan po at may bagyo. Ano po siguro yung mga taong lumabas, tinatamad at malamig. Goto po, ang pinaka-the best nilang bilhin. Goto. Goto and then mami po. Problema naman ang ulan para sa tricycle driver na si Tatay Edwin. Malaki raw kasi ang tapyas sa kita niya tuwing masama ang panahon. Ang kita raw niya na 600 pesos sa ordinaryong araw, nagiging 350 pesos na lang. Tinatyaga lang daw niya ang pamamasada ng nakasuot ng bota at bonet, manangga sa lamig at baha. Ngayon po,
Wala pang buhay naman. No? Walang pasok po. Wala rin pang mahina ang kita po. Taas pang gasolina. Mag-test lang sa kung magkanong kikitain magbuong maghapon. Pagkakasyahin lang po. Ivan, sabi pa ng mga nakausap natin na naghahanap buhay kahit pa maulan, talagang diskarte at sagana lang daw ang ginagawa nila para lang may maiuwing kita pantustos sa kanilang mga pamilya. At quick weather update, sa nakalipas na 1 oras ay tumila naman na yung ulan pero ang ambon pabalik-balik dito sa Marikina. At yan, ang unang balita mula po dito sa Marikina City, EJ Gomez, GMA News. Isinara sa mga motorista ang ilang kalsada kasunod ng pagguho ng lupa sa Nueva Vizcaya at Ilocos Sur. Sa Cayapa, Nueva Vizcaya, humambala ang gumuhong lupa sa junction kaya proper Provincial Road. Patuloy pa po ang clearing operations. Patuloy rin ang pagtatanggal sa gumuhong lupa sa kalsada sa Barangay Urzadan sa Suyo, Ilocos Sur. Ayon sa motoridad, lumambot ang lupa dahil sa malakas na ulan. Patuloy ang paalala ng motoridad sa mga motorista na mag-ingat sa biyahe. 2 naman ang nasawi matapos bumagsak ang malaking tipak ng bato sa Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal kahapon. Ayon sa lokal na pamahalaan, hinikayat na nila noon ang mga residente na lisanin ng danger zone pero may mga nanatili pa rin sa lugar. Patuloy naman ang paalala nila na nananatiling mataas ang banta ng landslide ngayong tuloy-tuloy ang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagdudulot ng pag-ulan sa Rizal. Nakukulangan ang grupong Manibela sa 12 pesos na fuel discount para sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan simula sa August 15. Bagamat malugod na tinatanggap ng transport group ang panibagong tulong ng pamahalaan, hindi raw ito sapat. Paliwanag ng grupo, maraming beses na hindi nakakakuha ng fuel discount ng mga tsuper dahil karaniwang offline ang system sa mga gasolinahan o kaya ilang piling gas stations lang ang kasali sa programa o hindi na ibibigay ang pangakong discount. Dahil dyan, patuloy na iginigiit ng Manibela ang agarang pag-aproba sa dagdag pasahe. Yun daw ang magbibigay na pangmatagalang tulong sa mga tsuper at kani-kanilang pamilya. Inanunsyo ng Malacanang ang 12 pesos na kada litrong fuel discount kahapon pagkatapos ang pulong ng ilang ahensya ng gobyerno. Binigyan pugay sa Senado ang nasawing basketball player ng Ateneo na si Rene Bobet Baterbonia. Sa regular session ng Senado kahapon, ipinasa ang resolusyon sa pagkilala sa dedikasyon at sakripisyo ni Baterbonia. Dumalor yan ang kanyang mga magulang. Nasawi si Baterbonia matapos malunod sa kanilang team building sa Dipakula, Aurora noong Hunyo. May dalawang comeback na dapat abangan sa GMA Afternoon Prime Series na Born to Shine. Isa na riyan ang pagiging solo artist muli ng karakter ni Zephanie na si Jenny mula sa pagiging miyembro ng grupong Yumi. Dapat abangan sa serye kung makakayanan ba ni Jenny ang mga panibagong hamon. Kasabay niyan, magbabalik naman ang P-pop boy group na BGYO. Excited sila na muling makasama sa aktingan sa serye. Good news naman daw yan for Zephanie. Kaya ang tanong, may role kaya sila sa career move ni Jenny o may unfinished business sa grupong Yumi? Abangan yan sa Born to Shine, 2:30 p.m. Mondays to Saturdays sa GMA Afternoon Prime. Yan naman! Naniwala po ako na marami pang pwedeng bumalik and yun nga, isa na sila sa mga bumalik ang BGYO at marami pang exciting na scenes ang dapat abangan. Nagpasa ng resolusyon ng Senado para kilalanin ang makasaysayang pagkapanalo ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Sa regular session ng Senado kahapon, binagyang pugay ang pagbibigay karangalan ni Ayala sa Pilipinas at pagsisilbing inspirasyon sa mga atletang Pinoy. Naipasa ang Senate Resolution No. 554 sa pamamagitan ng unanimous vote. Ngayong araw, nakatakda ang pagsabak ni Ayala sa Canadian Open kung saan una niya makakalaban ang pambato ng Amerika na si Alicia Parks.